Hello guys! Welcome to my channel, Canadian from Pinas. Actually, itong channel ko na ito, I created this long time ago. I can't remember, siguro mga 6 years or 7 years ago. But finally, I decided, okay, mag-create ako ng video ko just to share my experiences here in Canada. Alam niyo, nakikita ko na ang daming mga vloggers, ang daming mga YouTubers, they're sharing their experiences in Canada. And mostly, ang mga hot topics ngayon is about immigration, yung sitwasyon ng immigration ngayon ng mga temporary residents. Basta anything about immigration or paano maging PR sa Canada, yun yung mga hot topic ngayon pag nakita nyo sa mga YouTube channel ng mga YouTubers ngayon. Pero ako, para maiba naman, hindi yun ang magiging topic natin. Ang gusto ko i-share sa inyo is yung mga naging experiences ko personally when I moved to Canada. Me and my family moved to Canada way back in 2013. So, nag-move kami, ako, yung husband ko, at saka yung anak ko noon. She was only, 7 years old nung nag-move kami sa Canada. So, nung nag-move kami, diretso na kami sa Calgary. Hindi na kami lumipat ng ibang province ever since. Kasi, nakapag-build na kami ng community, ng mga friends, meron na kaming church, tapos yung work din namin, okay naman. And then, yung daughter ko rin, now she's already 18, meron na rin siyang core group, yung mga friends niya, nasa university na nga siya ngayon. So, hindi na rin namin naisip na lumipat ng ibang province. And also because we find Calgary as the best for us personally in terms of yung opportunity and in terms of yung ganda ng lugar. Very famous nga yung Banff, di ba? Ang lapit lang namin, lagi ko sinasabi, yung Banff, namin yan, backyard namin. Kasi, pag gusto namin pumunta, mga 2 hours lang, nandoon na kami sa Banff. Sa Calgary kasi sabi ko nga dito sa Calgary para kang nasa resort. Yun yung lagi ko sinasabi sa husband ko na ang ganda-ganda talaga ng Alberta. So hindi na namin naisip na lumipat. And besides, wala rin naman kami kamag-anak sa ibang provinces that time. Pero ngayon, yung sister-in-law ko, tsaka yung husband niya, nasa sila ngayon, Prince Edward Island. So, hopefully mabisita din namin sila doon. Makapunta kami doon. Kasi never been to any Atlantic provinces pa sa Canada. But anyway, naikwento ko lang kasi nga sabi ko, ang tagal ko nang create itong channel na to. Pero, ngayon lang ako mag-upload ng video. Why Canadian from Pinas? Because I remember, nung natanggap na namin yung immigrant visa namin sa Pilipinas, umattend kami ng, parang may program na para sa mga papunta na ng Canada. So, umattend kami nun, and then, nag-stick sa akin yung sinabi ng isang facilitator doon na, wag niyong kakalimutan pag nakapunta na kayo ng Canada, pag citizen na kayo doon, or, kasi kami nun kasi, landed immigrant kami. Pagdating ko dito, kasama yung husband ko and yung anak ko, landed immigrant kami kasi, nung time na yon ang program na in-applyan ko, ako yung principal applicant noon, ang in-applyan ko noon is yung Federal Skilled Worker or FSW. May mga cap din yun noon, pero exam ka din, tapos may mga points din, tapos marami ring requirements bago ka ma-approve or ma-approve for PR. Ang kagandahan kasi noon, landed immigrant nga, so we can land anywhere in Canada. Pero we chose to land nga dito sa Calgary that time. So, yun na nga. So, yung isa sa facilitators doon, sinabi niya na, pag nakarating na kayo ng Canada, PR na kayo, or citizen na in the future, huwag niyo kakalimutan kung saan kayo nanggaling. You can call yourself Canadians from the Philippines. So, yun yung nag-stick sa akin. Oo nga, no? Kasi Canadian ka na, pero hindi mo kinakalimutan yung pagiging Pilipino mo. So, nakastick pa rin yung Filipino at yung pagiging Canadian mo na. So, kasi yung Filipino-Canadian parang napaka-common na, di ba? I'm Filipino-Canadian. So, sabi niya, Canadian from the Philippines. So, talagang yung pati yung country mo, nasabi mo. So, ngayon, naisip ko, yung channel ko, gawin kong Canadian from Pinas. Kaya yun na yung naging channel ko. But anyway, ang gusto kong i-share ngayon sa inyo is, sabi ko nga, not about yung immigration, kasi marami nang nagbablog about that. Share ko sa inyo yung mga positive experience ko at saka yung mga not so good experiences din. Yung talagang totoo, walang dagdag, walang bawas. Laging sinasabi ng iba na, pag nasa Canada ka, ang hirap makipagtrabaho sa kapwa Pilipino, sabi nila, di ba?
Or yung mga Pilipino, karamihan, crab mentality, yung karamihan sa kanila hindi approachable, karamihan sa kanila pagkatrabaho mo, yun nga, may crab mentality, inggitan, ganun. Meron din naman talaga. Hindi mo maiwasan yan. And I think hindi lang naman sa Pilipino, may mga ibang lahi din na ganun talaga. Pero naka-attach na kasi sa atin yung parang crab mentality pagdating sa Pilipino. Pero ako, in my experience, may mga nakahalubilo ako na may mga ganun talaga mentality, lalo na nung bagong dating pa lang ako. So merong yung mga Filipino na talagang parang nati-threaten sila, lalo na pag nakita nilang masipag ka, yung mga ganun. Pero you know what? At the end of the day, meron din talagang mga Pilipino na mababait talaga. Share ko sa inyo yung experience ko sa isang napakabait na Pinoy na nakilala ko dito sa Canada. That was siguro mga 1 year pa lang kami sa Canada noon. So, hindi pa ako nagda-drive. Yung husband ko pa lang nagda-drive. Tapos, yung school ng anak ko, she was only 7, grade 2 siya. Medyo malayo from our house. Siguro ang lakad is 20-minute walk. So, nangyayari nun, ihahatid ko siya sa school. Kasi yung husband ko, nagda-drive siya. Isa lang may sasakyan namin. Up until now, isa lang. Pero nagda-drive na ako, so nag-share kami. So, ang nangyayari, hatid ko yung anak ko sa school. Da-drop off ko siya sa school. Lakad kami. Then, tatakbo na ako sa bus stop. Papasok naman ako sa trabaho ko. And then, yung husband ko ang magpipick up sa kanya after school. Kasi kailangan may kasama siya dahil sa Canada nga, hindi pwedeng iwan ang minor. 12-year-old below, kailangan may kasama. Or, kung 10 years old naman, kailangan naka-attend na siya ng, what do you call that? Ano yung certificate na yun? Parang home alone certificate. Kailangan nilang umattend ng gano'n. So, pwede mong iwan 10-year-old. Basta naka-attend ng home alone certificate na yun. But anyways, so yun ang aming routine. Ako yung mag-attend, yung husband ko ang magsusundo. So, ang layo nung nilalakad. Kasi sabi ko nga, 20-minute walk. Mabilis na lakad pa yun ha. Pag binagala namin, syempre yung lakad ng anak ko, dahil maliit pa siya nun, siguro ang liliit ng mahakbang niya. So kung summer or spring, okay, walang problema kasi sarap maglakad, maganda yung araw, ganun, hindi mo masyadong nafe-feel. Pero pag winter, nako, yun ang pinakamahirap. Nung time na yon 2014, 2013 kami dumating, so 2014, 2015, grabe yung snow talaga, no? May snowstorm. So nung pa-winter na, everyday naglalakad kami, ang bigat-bigat ng mga suot namin, talagang layering, lalo yung anak ko. May parang winter coat, meron pang thermal pants, ako din, ganun din, sa mga boots. So, bukod sa mabigat yung dala mo, ang hirap maglakad kasi nga, mabigat yung suot mo, ang hirap maglakad kasi nga, ang bigat, di ba? So, parang bagal pa ng lakad mo. So, tas yung hangin, yung lamig, can you imagine talagang, imagine niyo ganun kahirap. So, naglalakad kami every day, Monday to Friday. Tapos, tatakbo pa ako sa bus stop na siguro mga another 5 minutes yung takbo ko para doon sa bus stop ko naman. So one time, nung nag-check ako ng weather, nakita ko, -30. Sabi ko, -30. Tapos, ang lamig. Alam mo yun? So, napaupo ako. Nanghina ako. Sabi ko, ini-imagine ko, naku, lalakad na naman kami na anak ko, 20 minutes. Inisip ko, ano kaya, umabsent na lang. Pero, sabi ko, ganito talaga ang weather sa Canada. So, alangan naman lagi siyang absent. So, ang ginawa ko, nag-pray ako. Actually, hindi naman prayer. Parang lambing kay Lord. Sabi ko, Lord, naku, nakita ko yung weather ngayon, -30. Ayoko maglakad. Ang hirap maglakad. Nakakapagod na maglakad. Ganun. Parang lambing kay Lord. Prayer na parang lambing. Parang sinasabi ko yung ko sa kanya, sitwasyon ko sa kanya. Sabi ko, naku, kawawa naman kami. Maglalakad kami. Ang layo. 20 minutes. Tatakbo ko sa bus stop. So, ganun. Sa akin, parang prayer na may konting, yung mareklamo. Parang nagsusumbong ako sa kanya, kay Lord. To make the story short, pasok pa rin kami. So, na kami, lakad na. So, ngayon, naglalakad na kami ng anak ko, lakad. Hindi pa kami nakakalahati dun sa pupuntahan namin. Siguro hindi ako masyado marunong sa yung mga kilometers. But anyway, hindi pa kami masyado nakakalayo sa bahay. Nakatawid na kami sa isang kalsada. Merong bumubusina sa amin. Busina ng busina. Nakaano nga kami, winter jacket kami, di ba? So, talagang balot na balot kami. Pag naka-winter jacket ka, nakasuot yung hood mo, ang hirap ngang lumiko na gano'n kasi talagang ang kapal na suot mo. So pag gano'n ka, hindi mo maibaling yung leeg mo talaga. So anyway, busina na busina. So akala ko naman, we're blocking the way. So ginawa ko, gumilid kami ng anak ko. Sabi ko, baka nakaka-istorbo kami. Pero sabi ko, wala naman tayo sa kalsada. Nandun naman tayo sa pathway. So lakad kami.
may busina pa rin na busina. So, lumingon na ako. Tapos paglingin ko, merong isang Filipino, yung driver Filipino, kumakaway sa akin, ganun. Kung kilala ko ba to? Ako hindi ko naman kilala. But anyway, nag-drive, nag-stop kami. Tapos tinanong niya ako, sabi niya, yung anak mo ba sa ganitong school pumapasok? Di sinabi ko, oh, naglalakad kami papunta doon. Tapos sabi niya, oh, sakay na kayo kasi doon din yung anak ko pumapasok. Sabi niya, yung anak niya grade 1, tapos yung anak ko grade 2. Nung una parang hesitant ako. Sabi ko, teka, kung makilala to, stranger to. Alam mo yun ang una kong ano. Tininan ko, oh, kasama yung misis nandun sa passenger seat. Sabi ko, okay naman siguro. O di sumakay na kami kasi talagang ang hirap nung ang hirap nung lakad, di ba? Tapos kawawa yung anak ko, naawa na rin ako. Sumakay kami. Tapos nakapagkwentuhan kami sa loob ng sasakyan. Tapos sabi niya, lagi ba kayo naglalakad? Tapos sabi ko, oh, kasi wala pa kaming 1 year. Sabi ko, tsaka hindi pa ako nag-drive. Wala pa akong driver's license. Hindi pa ako nag-road test. Isa lang yung sasakyan. So, lagi kami naglalakad. Tapos sabi niya ganun, ay, ganun ba? Di ang hirap naman. Sabi ko, oo nga eh. Kaya pagka ganito masama ang weather, parang talaga ang hirap maglakad. Sabi niya, o sige. Sabi niya ganun. Ganito na lang. Susunduin na lang namin yung anak mo everyday, saan ba kayo nakatira, para hindi na kayo maglakad. So imagine, sabi ko, naglambing lang ako kay Lord na may konting sumbong. Tapos answered prayer na agad. Sabi niya, susunduin niya na yung anak ko. Ang request ko lang naman, sabi ko, Lord, ayoko maglakad ngayon. Pero ang pinadala ni Lord, tao na susundo sa anak ko, na hindi na kami maglalakad, regardless kung ano ang weather, dahil dadaanan na sa bahay yung anak ko. Yung misis niya, so naging family friend kami ngayon. Yung misis niya actually si ate, huwag na natin magitin. But anyway, yung misis niya nurse. Tapos siya naman, si kuya naman, meron siyang business na upholstery. Yun ang kanilang business. So naging family friend na namin siya, naging close namin sila. Tapos, ang isa pang miracle doon, na talagang tuwang-tuwa ako kay Lord talaga. Sabi ko, si Lord talaga, pagka nag-pray ka, may hiniling ka sa Kanya, ito lang yung hiniling mo, ibibigay niya sa'yo more than what you ask for or imagine. So, alam mo, sabi sa akin ni Kuya at ni ate, yung ruta nila, that day, iniba nila. Hindi sila dumadaan doon sa street na yun na kung saan kami naglalakad ng anak ko. But, sabi niya, I don't know, that particular day, sabi daw nung misis niya, ni ate, subukan naman nating dumaan dun sa kabilang street kasi lagi tayo ditong dumadaan. Try naman nating dumaan dun sa kabilang street. So, nung nag-decide sila na i-try yung kabilang street, dun nila kami nakita nung anak ko na naglalakad na hirap na talagang lamig na. So, you know what? I don't believe na coincidence yun. It's really God putting them in the right place. Kasi nga, before walking, nagsabi na ako kay Lord, nasabi ko, Lord, ang hirap maglakad. So talagang sabi ko nga, hindi lahat ng encounters mo hindi maganda sa kapwa Pinoy. So, meron din talagang hindi maganda. Pero ako kasi, sabi ko nga sa asawa ko, let's dwell on the good. What's beautiful. Ano yung maganda, ano yung mainam, ano yung positive. Doon tayo mag-dwell. May mga tao talagang negative, regardless kung anong lahi nila. Pero this particular encounter reminds me na talagang may mga mabubuting tao na gagamitin si Lord in your time of need. So, up until grade 5, ganun yung naging routine. Sinusundo nila yung anak ko sa bahay. Hanggang sa nakakuha na ako ng license at nagdadrive na rin ako. So, tuwan-tuwa nga yung mag-asawa. Not because hindi na sila susundo, because they were really proud. Oh, Hana, you're driving na. So, ang bait-bait talaga ni Lord. Pinadalang kami ng mga tao na naging family friend, nakatulong sa amin in time of need. So kami din, mag-asawa, yun yung like ko sinasabi na pagka meron din tayong opportunity to share, to help, huwag tayong mag-atubili. So yun lang, gusto ko lang i-share na sabi ko nga, hindi naman lahat ng Pinoy hindi mo mapagkakatiwalaan or laging merong masamang bala kapag tumutulong sa'yo or nag-aantay ng kapalit. You know, this couple, walang hinantay na kapalit. Walang hinihi na kahit ano. Talagang tulong lang ang ibinigay sa amin. So yun lang, share ko lang, positive vibes lang. Kasi sabi ko nga, karamihan ng mga experiences dito, lagi sinasabi, oh, yung mga Pilipino, ganito. Pero sabi ko nga, wag nating ano lang sa Pinoy. Kahit sino naman, pwedeng maging masama, pwedeng maging mabuti. Pero just on my personal experience, may mga Pinoy talaga na may mabubuting puso.
So yun lang po. Until next time, I hope you like my sharing a little bit. So ganun lang po yung aking gustong i-share sa aking maliit na channel, yung mga positive vibes lang. At kung meron mang negative, papakita din natin. Kasi may mga na-experience din naman ako ng mga negative talaga. Pero ipapakita natin how God turn it around for our benefits. So till next time, bye po!